Exodus chapter 17, verse 1 down to verse 16. Say amen kung nana? I read verse 1, kamo sa verse 2, and then sa verse 16 atong pagadunganan. Okay, the Bible says in Exodus chapter 17, verse 1, and all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin after their journeys according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Verse 2. Wherefore the people of it cried with Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? Wherefore did ye tempt the Lord? And the people thirst, therefore water. And the people murmured against Moses and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst? Verse 4. And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? They be almost ready to stone me. And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and the rod wherewith thou smootest the river. Take in thine hand, and go. Behold, I will stand before thee there on the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the cheating of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, the Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur laid up his hands, the one on the other side, and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Verse 16. For he said, Because the Lord hath sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Our pastor need us. Let's pray. Pagkaputa, dalaygon, mga gagahon ng mga Diyos. Lord, salamat sa imong kayo. Salamat sa panalangin, imong gihatag. Lord, I pray nga ikaw mag-ulas. Dili nga kamuntagon karon, panalangin ang mensahe, panalangin ang matagusa, gamitan ang imong ubos nga lagad sa pagwali sa mga puno. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Be seated. Our pastors need us. Kung atong pastor na kinahanglan nato, kasi nakainomdom sa wali ni Dr. last Thursday. Ano sa'y title sa wali ni Dr.? The characteristic of a Christian. It is not that nga kinahanglan gid nga ato ang mapahimuot ang atong pastor. The point is that if your pastor will happy, then God will bless you. Amen. Ha? Mo na ang punto diha. Dili tungod kay gusto lang ta nga no. Always remember in Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to my heart that feed you with knowledge and understanding. Who give pastor?
So, if mapahimuot nimo ang alagad si Ginoo, mas malipay ang Ginoo kaysa ang nagpadala. Siya ang naghatag. Di ba? So, sa text na itong ginabasa, this is a story about Moses. Ha? Naibawa na nato, the Israelites, hindi sila ang pinakagahi o gulo. Ha? And Moses lead them from Egypt to wilderness. Ha? And then, the aning nga time is walay tubig. Yabot sila sa kalugar nga walay tubig. Giuhaw. Ha? And then nakita ni Moses nga ang kasuko sa mga tawa. Ha? So inana ka importante ang tubig. Init na siguro kayo itong ulo ba? Ako yung tubig. Ha? Kada bitang maligo ka niya. Kurti na napuno na sabon, imong lawas, ng kalit nagranaw. Away tubig. Ha? So nakita niyo dire nga ang mga tao grabe na ang ilang kasuko ni Moses. In fact, ingon si Moses dire in verse 4, and Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto these people? They be almost ready to stone me. Yun mo. Ha? Patuloy dili lang kini encounter sa usa ka karakter sa Bible nga ang mga katawhan nga iyahang gidala, ang mga katawhan nga iyang gilid are ready to stone the leader. Ha? Moses, and then the other is David. If you remember the story of David, and dihang niadto sila gubat, and then ang ilahapod nga lugar is gisulong pod samtang wala sila. Gisunog ang Israel, and then ang mga asawa, ang mga anak, mga kaptangan, di-captives. And then, ang mga sundalo, ang mga kuyog ni David at nga time, pag uli nila, lipay kayo sila, kaya nakadaog sila, ba't pag-abot nila sa ilang lugar, captive po ng ilahang pamilya, sunog ang ilahang syudad. And they are also ready to stone David. But kung imo tanawon mga igsoon, kung unsa man ang naitabo sa mga tao, kung unsa man ang na-encounter sa mga tao, maupod ang situation nga na-encounter sa leader. Patas lang. Sa panahon ni Moses, kung giuhaw mo baya siya. Kung nagkinahanglan ang tao, ang Israelites sa tubig, nagkinahanglan baya po si Moses sa tubig. Nga naman, kuyog man mo. In times of David, kung nakaptive man ang pamilya ni David, nakaptive man ang pamilya sa mga sundalo, nakaptive po ang pamilya ni David. But why we always blame to the leader? Whether we like it or not, their trabaho na nila. Huh? Be a leader is not an easy. It is not an easy work. So some people said, leadership is a lonely place. No one can understand our leader. Huh? It is a lonely place. A place that no one can easily reach out. Huh? When it talks about Moses, the best leader in the Bible that I read, Moses. His leadership skills, no one can compare. Huh? His attitude, his characteristic, his skills. Huh? Atong hinom naman mga igsoon, dili basta-basta si Moses. He is a prince of Egypt. And in fact, he is a crown prince. Yes. Huh? Dili man siya Egyptian, but he is a crown prince. The one who adopted Moses is the prince of Egypt. And she treated Moses as her own. Huh? In fact, gidala niya si Moses sa Egypt at the age of 7.
And then, Moses is a crown prince. Wala man siya anak. The princess of Egypt has no son. So wala siya anak. So it means, iyang legally adopted si Moses. So Moses is a crown prince. If during that day, if Pharaoh will die, Moses is the Pharaoh. Yeah. Huh? So dili siya basta-basta. And during that time, University of Egypt is the best school of all. And Moses trained by the best teacher in Egypt. Nya pastor, nga naman lagi sa diyang na-encounter ni Moses ang burning bush. Naingon man siya nga siya. Naingon man siya nga stutterer siya. And that's only and Moses' excuse. Because in the book of Acts, Moses an eloquent. The book of Acts nag-isgot diha. Eloquent si Moses. Dili siya basta-basta. He was trained to be a Pharaoh, to be a king. And then, he refused to be one. Sometimes our plan, it is not God's plan. Bisag unsa pagkakonkrito sa atong plano, kung dili na mo ang plano sa Ginoo para nato, it will not happen. Nindot na kayo ang plano. After Moses fled from Egypt, then the Pharaoh will die. Ang nipuli ni Moses, dili gid siya descendant sa princess, kundi anak siya sa bana sa prinsesa sa lain nga babae. Dili na mo itong mensahe ni That's only the background of the story of Moses. And then Moses, when he go up to the mountain, God talked to him. God sent him back to Egypt. And then lead the Israelites out of Egypt. And then, naabot sila wilderness, and they are, the history said, from wilderness to promised land, it is only an 11 days journey. But, usahay tungod sa pagkabagulbulan, tungod sa pagkareklama daw sa mga Israelites, niabot sila of 40 years. Gabaklay. Nagtuo sila glayo, kaayo ang ilang gibaklay. Nagtuyok-tuyok na di ay sila. Hapit na matuman ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hapit na nimo maabot ang panalangin. Pero ang imong kasing-kasing nagmagahi, nagpagulbol ka sa Ginoo, nagreklamo ka sa Ginoo, then you are wandering. Tuyok-tuyok lang ka sa imong kabubuton. Ano man, God prepared you for the great blessing. Gusto sa Ginoo nga kalmahon sa ka, gusto sa Ginoo nga makakon sa ka. Wala makakita kang panalangin sa uban, just think. Yeah. Amen. Be happy for them. Amen. It's God. Wait for your time. Tingnan mo kamalingon, this is not the right way. Yeah. Mabitan lang sa linya, ayaw din mo pagduduot. Last Thursday, muna nasa merkado. Actually, mga igsoon, dili ba yata yung anak? Diba? Let us wait for our turn. Itapok ka na nato dito si RJ, mura na siya gilangaw na to.
Kaya dili man ingon ana ang panalangin sa Ginoo. Dili ingon ana ang gusto sa Ginoo nga din ato. Dili gusto ang Ginoo nga magduot ta, dili gusto ang Ginoo nga magilog-ilog ta. Because everybody will enjoy the blessing. Amen. No? If we wait for our God. Yeah. O sahay ang makuha na ito, bukog na lang noon. Huh? Ma-enjoy mo na tanan. No? So I hope and I pray nga magbago na tayo. Magbago na muli. No? Happy ito mabalik ang Ginoo niya. Ito di wala akong magbago. Oh. Ha? Moses, mga igsoon mo makita sa ginabuhi ni Moses, grabe ang sakripisyo nga iyang gihatag. In fact, mga igsoon, sa diyang nibiya siya sa Egypt, mga igsoon, nagkinabuhi siya at nag-isip na ginusaran ni abot siya sa usa ka lugar. Diyan dito gitagaan siya og iyahang kaugalingong pamilya. Dito ang kinabuhi ni Moses, kuyog sa iyahang asawa. Kuyog sa iyang mga anak. Ha? Pero dili man ang mga plano sa Ginoo sa iya. God's plan for Moses is to lead Israel. Ha? The same sa atong mga pastor. Many pastors I ask, desire ba nila ang magpastor? Majority or 90% of the pastors, dili nila desire ang magpastor. Ha? Sa ako ay, dili na ko desire ang magpastor. Wala ko nangandoy ang magpastor. Ni-eskwela ko Bible school, dili para magpastor. Kung dili is to help my church, to assist my pastor. Ha? Nakakongkrito na ang plano na ako. Because I am a person who always prepared. Ha? Usa ko katao nga preparado. Usa ko katao nga organize. Even my future, I organize it. Oh. Matod pa nila sa kaniyadto, ang ilang tawag na po, perfectionist. Di man siguro na perfectionist kung gusto lang nimo upside. Yeah. Di ba? Ha? Dili na ko design. Wala ko nang ano. Ha? Patlahi ang Ginoo sa atong ginabuhi. Sa ako nang ginaingon, bisa kung sa kang konkreto sa imong plano, bisa kung sa kahanay kanindot sa imong plano, kaya na gupon sa Ginoo. Yeah. Amen. Ay gusto niya ni puso ang iyang plano. Yeah. Amen. No, our pastors need us. Huh? Niabot ang panahon, mga igsoon, nga giatake sila sa gubat. And then, ingon si Moses in verse 9, and Moses said unto Joshua, choose us out of men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Huh? If your pastors knows your plan in life, if you consult your pastor in every decision that you make, then your pastor will be on top and pray for you. Amen. Huh? And then, so Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So, kini silang tulo. Si Moses, si Aaron, ug si Hur. Kini si Hur, mao ni siya ang bana ni Miriam. So, kung imong tanawon, si Hur mao ang brother-in-law ni Moses. Brother-in-law ni Moses. So, it means, pamilya sila.
Silang tulo, si Aaron, the brother of Moses, si Hor, the brother-in-law of Moses, and Moses himself. Ha? Manay ginaingon mga igsoon, magkinaunsa man, ha? Ang panahon, walay laing muunong ni mo pamilyar yun. Manay ginaingon, be good to your family. Amen. Treat your family well. Amen. Ha? May laing muunong ni mo. Enjoy kay kakaroon because you are with a lot of people around you. Di ba? Barkada, classmate, o unsa pala din ha. But at the end of the day, walay makabili nimo. Only your family will remain. Huh? It's good. It is not bad to have a lot of friends. No? Dili sayo na kay daghang amigo, kay daghang higala. Amen. But dili mo di pasabot mga igsoon nga mas tagaan pa nimo og taas nga atensyon, mas tagaan pa nimo og taas nga tagad, mas tagaan pa nimo og grabe nga favor kanang mga tawana compared to your family. Yeah. Amen. Huh? Why? Because those people naalang na sila because you are in a good health. Yeah. Amen. You are in a good situation. What about if you are in a bad situation? Can you reach them easily? Huh? Muna ang pinaka-importante na yun. Pamilya. Munang wa kay laing traduhon doon maayo pamilya. Ha? And then, verse 11, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy. And he took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Huh? Giisa ni Moses ang iyang duha ka kamot. Kay kung iyang idahon, pildi ang Israel. Church, notice this. Listen to this. Don't let the hands of your master down. Amen. Ayaw tuguti nga muubos ang kamot sa imong pastor para nito. That means surrender. Ayaw tuguti nga mo surrender ang imong pastor. Ha? Yan naman, once the hands of your pastor down, then it is not the loss of your pastor, it is your loss. Ha? Our pastor, pastor is still human. They are not superhero. Maybe ang tanaw sa mga tao na mo is superhero me, but we are not. Maybe ang tanaw sa mga tao na mo nga dili mi ka mo ma-discourage, but we. No? Kasi nagtuo ang mga tao, dili mi ka mao dili mi mo entertain ang problema. Uy, sometimes we will entertain problem. Ha? Apa mo kay banwa kining problema? Daghan ka ayon ni og mga strategy para ma-entertain ka. Ha? Isang di ka ganahan mo entertain ang problema, pero ang problema naa jud ni siya iyahang
Yan, nature na sa problema nga, nasa strategy para i-entertain ka. To get your attention. Tinood? Yeah, right. Oh. Lord. Ano man ko nubing nga, sa gamay lang buta, masuko naman na yung ka. Dali naman kayo ka sa puton, sa gamay lang mabutang. Oh. Nature na sa problema. Kuhaon gidiya ang imuhang atensyon. No? Our pastors need a church need a member like Aaron and Hur. Church need a member like Aaron and Hur. Number one, pastor need us. A pastor needs someone who assists him. Ang atong pastor nagkinahanglan og sa katao, nagkinahanglan og tao nga mo-assist niya. No? Gamay ra ang atong ministry. Gamay lang ang atong church. But mind you, dako ang atong ministry. No? Yes, tinoda. Maulan ni ang atong church. Pero ang scope sa atong ministry is ang whole city. Huh? This coming July 18 and 19, I will be at Olango Island. 2 days and 1 night ko dito. Not for vacation. No? Kundi sa pag-train. Tumadto ko dito sa pag-train, sa pagtudlo, sa pag-lecture sa mga taga-Islahanon. Yung sila yung kabalaka, Pastor, patulgon ka na mo sa mga nindot na bahas sa baybayon. Iwa may balay ka pagkakigan. Ito, ang bahas na yung baybayon patulgon. No? Pataparon ka na mo sa mga alien, yung mga langgam. Huh? Our pastor needs someone who assists in the ministry. Again, gamay lang ang atong simbahan, but the scope of our ministry is wide. We have PNP, we have local government unit, we have DepEd. Oh? O dili na basta-basta ang atong simbahan. Tibuok buntog na may bayo na. Nakapost na ta sa page sa Barangay Gulpo. Nakamention na dito ang pangalan sa itong simbahan o ang pangalan sa inyong pastor. Naana sa page sa Barangay Gulpo. Isa lang kita sa aming share. Mismo ang Barangay Gulpo official nag-acknowledge na nato. Good news na para nato. Nga naman, they are open. Pastor Lloyd, first time ni Pastor Lloyd, niagi na rin. Kapag-uibis. Nasaylo siya. Nanangutanan siya kay ang signage sa tuloy sa gawas na diba na natanggal na lamp. Nanangutanan siya, asan niya ang simbahan sa baptist? Tsaka na diara, sir. Ruya, paano na subaya na na siya, walay laing-laing tinukuhan dito. Magayon ko tuloy ba, walay kay Pilipin siya din. Lago na siya, walay ko. Hindi mo matala doon, wako rin like huh? Our pastors need us to assess in the ministry. What is our ministry? Mother's department is the ministry under the Fount of Christian Knowledge Bible Baptist Church. Youth department is ministry under Fount of Christian Knowledge Bible Baptist Church. Father's department is ministry under Fount of Christian Knowledge Bible Baptist Church. Choir is a ministry under Fount of Christian Knowledge Bible Baptist Church. Amen. Children's
department is ministry under Fount of Christian Knowledge Bible Baptist Church. Feeding ministry. We have a lot of ministry under Fount of Christian Knowledge Bible Baptist Church. And all of this, hindi kaya ni Pastor kung siya lang isa. Yes, Lord. Dili ni na po kaya kung mag-inusara lang ko. Especially karon mga igsoon sa una is my wife is with me always. Pero karon dili na kaya ni Mrs. Dahil time na ako na lang usap maglakaw-lakaw. Pero salamat sa Ginoo na ipadala ang Ginoo. Especially ang PNP na. Ako lang ilang di ba ni RJ ko ba? Pamimber ka sa mga di ba? Kay partneron di ka sa PNP. Kaya para hindi ka ito na kung Amerika, ikaw mabili. Hindi siya puyog mo masugotong sa di ka, una ko na masugotong. Ako'y komedyante, doktor. Ako may English. Pero, plano ba yung mga pag Amerika? Sumunod sa ka dito? Wala lang, bakasyon. Itsawa kay mahimo dito. Ako pa ikaw, pabilin ka nila. Wala kay mahimo dito. Kaya, sa daghang nangandoy gumato dito. Pero sa nito mo, wala. Namuto mo kung doktor. So bad. Because ang experience pala ni Doktor. Yeah. He is 93 years old. Yeah, amen. Ang experience pala niya, mas katuhuan. But that not it, mga iso. Ingon ko nga. Kung panamita na adi ko na adi ko invitation no dia. Kung doon ay simbahan nga maghatag ng invitation, lakaw. Pero kung ato ka para lang sa imong gusto, ayo. Tama ka dito. Maglaro-laroy ka dito. Our pastors need someone who assists him in the ministry. Sa kanang campus ministry na to, school. Nagkinahanglan may volunteer. Namutabang na mo sa school. To reach out the students in school. Pastors need someone who assists them in the ministry. Pastor needs someone who assists them in mission. Sa ako nang ilingon, gamay lang atong simbahan, but the scope of our ministry is wide. Gamay lang ang atong simbahan, but the scope of our mission is worldwide. Amen. You know what? So wala na kay balo, we are supporting 22 missionaries in different countries around the globe. 22 ka missionaries ang atong gisuportaran in different countries around the globe. Asa ka lang yung tana? We are supported in South Korea. Natay gisuportaran sa Ethiopia. Natay gisuportaran sa Africa. Natay gisuportaran sa Mexico, Patod pa nila. 22 missionaries. Since then till now, every year we are added missionaries in our mission support list. Dili ni ingon nila ang atong simbahan. No. We are not stagnant. Yes, we have a small church, we have a small place, but we are not stagnant. We are moving. Amen. No? Muna ang ato ang
pastor, ang inyong pastor, nagkinahanglan og mga tao nga mo-assist niya. Especially in mission. Again, mission is the heartbeat of God. Amen. No? Heartbeat niya sa Ginoo. And mission is the happiness of the church. Amen. Ang usa ka membro, ang usa ka Kristohanon nga nag-support og mission, mao nang Kristohanon nga malipayon. Amen. No? Dili ka nang magsigil og isip bisan og pero sa inana biya no? Labi lang magunit sa cellphone gamising na magig. Kami tanong sa man siya, no sakto mo ba kanina siya? No? And not only that, mga igsoon, mission is the health of the church. Wala na nagbase sa kadako o sa kagamay sa simbahan, mga igsoon. Ang importante, nag-support siya ng mission, that church is a healthy church. Amen. And we are supporting mission. Nagkakdagang missionaries na magsigig puntak na wala magkaroon August ang mission conference sa Katipunan. No? Last 2 weeks ago, nanay nag-message na ako, magbago daw siya na-accept na missionary sa Asian Baptist Clearinghouse. Mingon siya, Pastor Joseph, can I visit in your church to present my mission my mission burden on this country? Nag-friend request siya na, walang di-accept. No? Then appeal dito siya, meron siya, you are kanang sana referred by someone, you are recommended by someone nga inyong isuportaran. Oh. Because ang atong mga gipagsuportaran tuan na dito sa foreign, nanarbaho na dito sa foreign. So mission conference sa Katipunan, daghan po kayo mo kontak mga missionaries nga gusto mo ani dinhi, gusto mo bisita diri. Igi-recommend ta nila. So di na sila mo ari diri kung bad ang recommendation. Kay balo na ang mga missionary one mo ari sila diri, atong ihatag ang 1 year support ngadto sa ilaha. During pandemic, sirado ang mga post office, sirado ang mga maglisod o pagpadala. During mission conference sa Katipunan, sa Brother Nelwin, siya akong kuyog, gipanghatag na mga ito nila ang tag 1 year na support. So ako sige ka na, muna siya, missionary natin yung supportaran. Yan doulod. Sir, namin from FCK BBC, support na mo for 1 year. We are not stagnant. Ha? Ang atong pastor, ang atong leader na kinahanglan ng tao na mo-assist niya in the ministry, mo-assist niya in mission, mo-assist niya in mobilizing the Word of God. Mobilizing means is to organize or to support or to carry. So in short, mga igsoon, this church need you. Amen. Kinsa man kaya yung kinahanglan ng simbahan na? Nagalain no. Ang kinahanglan nga ng simbahan, ikaw. Number 2. Our pastors need someone to assist them. Our pastors need our approval. So anong kinahanglan man og approval? Ikaw man ang leader, ikaw man ang pastor. Again, I am a pastor of this church, but I am not using pastoral authority. I never insist sa ako ang pastor. The reason why we have leaders, we are set of leaders, and we have monthly leaders meeting. Nga naman, gusto po ko, pakutan na niya mga leaders, ako na silang pakutan ko tagsa-tagsa. I ask them one by one. Nga naman, because I believe 2 heads are better than 1. No? Mabitaw na, usahay,
Usahay bitaw no na ako'y komento ba? Dagan. Labi na magtapok mo. Kunya mo come up mo ko sa kadesisyon ni Mayo. Ha? Kadaghan nila. Nga wa sila ka-come up og nindot nga desisyon. Wa sila ka-come up og na naman, don't let isa lang ang mo design. Dapat atong ang isgutan, dapat atong istoryahan, dapat atong planuhon. Daghantang mong plano. Para mo, lindot o konkreto ang plano na ato ang ma-perform. I'm not planning alone. I'm not deciding alone. Huh? That's why I need approval for this church. Huh? Pastor needs approval in his desire for church growth. Na ako'y desire for church growth. Huh? Okay. Gi-open na nako. Nagana ko higayon, nagana ko time, ako ang father-in-law, maybe I will talk about that land. There. Pag kung unsay plano na yun sa Ginoo, and then mag-meeting sa mga members unsa pa ang atong plano. Kung okay ko dito. Kung hanay ko dito. Kaya lisod man na nga mo jump dayon ka unya, pag jump na to dito is huyong-huyong diyan. Kabalo mo kung sa huyong-huyong? Kung sa kayo tawag na kanang itong lapok na the more ka mulihok, the more ka mulihok. Ha? Kumunoy. Kumunoy. Kung lalaki. Kumunang. No? Dili. Gusto nato ihanay tanan. Gusto nato nga i-organize nato tanan. What is the plan of studies? But my desire is the growth of the church. And I need your approval. Because I cannot do it alone. I can't. No? Bisan kinsa pa nga pastor ang mutindog dili kay ako lang, kung bisan kinsa pa ang moabot ang panahon nga mawala ka dinhi, you will transfer to another church and then lahi na po ang imong pastor, then kung unsa ang imong gihatag na support dinhi kanako isip imong pastor karon, himua pud na sa imong pastor Sunday if lahi na po ang imong pastor. And don't compare pastors to pastor. Because every pastor or every man of God have different skills. No? Kaya lang ginoo kamay lang imong simbahan pero ang imong hapong ministry grabe mapod. Why man pagkayo? No? Our pastor needs our approval in his desire for our church. Our pastor needs approval in every decision for the good of the church. Actually, so far, wala pa manood ni against sa decision ni pastor. Wala pa manood ni sopa. Kung dili po ipasabot mga igsoon, na kana nga decision, actually, before ko ang kinaiya dyan ako, before did na ko i-deliver or before na ko i-present ang mao na program, before I make it at the final decision, I will think it many times. I will think positive and negative. And then I have a plan A, plan B, o sa ma-plan C pa, o sa ma-plan sa.
Ha? Nga naman, busog sa dili, mga igsoon, bisa kung sa kaplanado sa usa ka butang. Doon na ginay makita ka sa'yo. No? Ito mo na, nagkinahanglan ta. And then, no? Pastors need our approval in this discipline to have a greater church. Mabita na, I will impose members. We have a leaders in every department. If you have problem with your leaders, then talk to them privately. And then, if mauna ang desisyon sa imuhang nga leader, then submit it faithfully. Okay? Nga kamukod ng mga leader, paminawa po. And then i-explain po nga to nila nga you are firm on your decision. Kaya importante man po na sa leader nga firm ang ato ang desisyon. Yeah. Kadili ta paling-paling. No? And let us beware about familiarity. Nga naman, usahay ra ba kining familiarity, makawala og respect. Kabantay mo? Abi familiar, dili man na ingon nga dili sila effective or whatever. Usay kung ingon kining familiarity ba? No? Kining usahay nga, huy! Wala na ragudin ko. Mura na lang kung wala na bitaw ang nawala na ang essence of respect. Kaya kay sobra na ka-familiar ba? Nga nakalimot papam din nila ako eh. No? Sa sobra ka-familiarity, nasubo na nimo. Yung usahay, tawag ko na ito, Hoy! Hoy! Kisa na si Hoy? Pero nang sakto ba yan ang reaction na, Hoy, nakoy pangalan, dili Hoy. No? Usahay! Badlungon ta, usahay, istoryahan ta, usahay. Ano man, for us to be great. Kaya kung dili mabuta disiplina mo, sa may tabo na to. Ha? O ang pinakadili na ko ganahan sa tao ka na dili matudluan. Di mo ganahan na. And then another this. You are good in church. How about in your house? How about in your home? Amen. Ha? Kasi mo ingon na lang na ato mga ginikanan. Ato na lang ka mo si Marky, mas masugo mo dito. Tinon? Masuko na mag-abot sa simbahan. Halos tanang trabaho sa simbahan, tanang usay suko diri. Buhato na to, pag-abot sa simbahan atong balay. Mananghit ka sa ato ang parents, mawal to may simbahan ba kay mag-general cleaning kuno karon. Wa gani ka kaghimos anong imuhang higaan. Nya wa to kag simbahan para general cleaning. Usa may malipyuhan dito. Before you come to church, then fix first and one balay. Always na ako gi-remind nila bago mo muarig simbahan, tumana sa ang suko, buluhaton, trabahoan sa tanang buluhaton sa simbahan. At tanang buluhaton sa inyong balay before you get to church. Then okay ka, you are good in church, you are good in school, you are good in your job. Then how about in your family? You have a good attitude. You have a good character. You treat other people
nicely. But what about your family? Ah. Nganong nahitabo man na? Because of familiarity. Amen. Si mama na ana. No. What about wala na si mama? Ah. Si papa na bahala. What about wala na si papa? Are you listening? Ah. Muna ako sasad na sa akong hangyo ninyo parents. Ako mohangyo man dito na may time mohangyo ko sa mga parents na pwede ba parehon dili ang mga anak kay tungod kay kinahanglan din mo ko din. Pero dili mo dali pasabot. Katubutan ni mo mga anak pag-arig sa bahan. Kunya naay trabaho dito, may iyang magyan. Ha? Dili pwede may sakripisyo ninyo ang inyong trabaho sa balay para lang maka-arig sa bahan. Allow your children come to church as long they are finished doing sa mga trabaho sa panimalay. No? Don't worry, I'm not offended on that. Because that's my principle. Huh? Pwede naman na, nag-request na ko, pero pastor, ako saling ipatiwas na ko ang kuha. No problem about that. Huh? I always tell to my wife, di ko gusto makadungog. Nanay mang ginikanan, magpupulbol, gamayra ng ilang anak tulad sa simbahan, pero pag-abot sa ilahang balay, di masubo. Nandun sa ilahang balay, magsigilag cellphone. Pag-abot sa simbahan, actually, mag-cellphone man po na sila din eh. Pero, I always reminded it, ikaw ka ng cellphone. Trabaho sa cellphone, unya na ng cellphone ang sa papa. I always reminded them. Mutuman man po noon, ayaw bakson. Ha? Pero maaaring din na, akong hangyo ninyo. Tuguti ang inyong mga anak galing simbahan. And then, kung nagduha-duha mo, i-message ko, pastor, tinuod ba, pastor, nga naitrabaho ko sa simbahan? Kay usahay, base, di mo ang rason ng simbahan para maka-escape ko sa buhatonon sa balay. Or, base, irason ang simbahan, kunya, lahi di ay simbahan na ito. Oh? Milo? Milo? No? Discipline. Importante ang disiplina sulod sa simbahan. Nga naman din, kung dili ganita disiplinahon, kung dili ganita badlongon, kung dili ganita kasaban, kung dili ganita munalan, di juta makatong. Ha? Ito yung sa'yo makalingon, ay ka-harsh po. Mali ginaingon, mga ibson. Kung kinahanglan ka pasakitan for you to realize, wala na lagi sa'yo gusto. No? Ang kanakabitaw sa paon ka sa kamatuuran ba? No. Sa ako na ginayon, if you continue chasing a person, di na mo maabsan. Kana magsige ka gukod sa daw, di na mo maabsan. Kay ang prinsipyo dito, mas usog mo dagan ang gigukod kaysa nagukod. Yun na, mausap na prinsipyo. Oh. Labi na, silingan, nagway, nagdag, pinutay, hanggang karekteng dugog daghan ba? Oh. Ito na naman nakita sa dito. Ingon dito. Na mao daw dali ra mawagtang ang usa ka libo sa atong kamote, agila ang nakaputang. Nanawagan siya sa gobyerno, sa Bangkong Sentral, pwede ilisdag baok. Para hinay daw.
Diba? Kung gikinahanglan ta nga masakitan para ma-realize na to, sayop din na. Diba? Di kung ikaw po na-realize ni mga sayop ka o niya na istoryahan din maayo, and then pasalamati siya. Kaya katong sakit nga yung isulti yan, hindi mo mo'y nakaparealize nito nga sayop din. Diba? Kung di mo kaangay masuko, kung ang gisulti diha nimo tinuod, anong masuko man ka, matinuod man. Sakto? Kung atong ingon si Umil na gwapo siya, di siya angay masuko, kay tinuod man. Joke naman. Oh? Kung tinuod, dili ta angay masuko, kay tinuod man. O kung dili po tinuod, anong masuko man ka, kadi pa po na tinuod. Thank you ka, may masuko, di ba na tinuod? O, tinuod niya, gwapo ka. O, dili siya. Pero si Umil, bata pa din, hindi na ako. Ngunit, tigkuha na kong tubig sa una. Hoy, puso naman ang ako ang kuhan sa una. Ulitaw pa ko nagsulit. Puso. Never did ko nakatid puso. Si Umil. Buntag. Buntag ito na siya na. Sayot buntag tulog pa ko manong pastor. Say ko, hindi na lang ako nalak ako ang kultahan. Para lensyon na siya sulod para hindi na ako may store ko. Pinanika ako, nagtulog ko na dyan. Palitan ako sa ice cream o sa kagalon, siya lang sa maguro. Palitan ako sa lechon manok, sa kabuok, siya rin ako sa maguro. Hanggang garon. Tungkol sa familiarity, mga bili na nagkalit sa rep. Panakanindot na ni Umel, sadya na nagbaho siya, hindi siya malimot siyang pastor. Ice cream. Coke. Sobrang sa katuwing na, wala dala-dala ako nila ice cream. Discipline. Bisan ka mo ang ginikanan, importante ang disiplina sa mga bata. Kaya kung ang ato mga bata, hindi na ito disiplinahon. And then, magdako sila, na nagtuko sila, ilang gikuhat kasi sa sakto. Muna sa simbahan, importante po ng disiplina. Ayaw tanawa, members, ayaw tanawa ang imong educational background compared to your leader. Because in this church, dili importante ang educational background. Ang importante dili imong willingness. Ang importante din ang imong availability. Ang importante diri ang imuhang kasing-kasing nga matudloan. Balik-balikon yun na nako, balik-balikon yun na nako, kay di ko ganahan o sa katao nga dili maminaw o instruction. Maybe, baka himo mo ana sa inyong uban nga mga leaders. Do it for me. Take it. I will challenge you. Buhatan na din ako. Brother Noel knows that. Brother Ronald knows that. And even this, the Serenius knows. Even si Sir Bibi knows that. Do it for me. One time I attended a camp. Naghatag lang kong instruction pag-abot dito. Ako minikuloso man yung ko sa una. Sa una, dapat naadyo ko yung gagalingong plato, kutsara, baso. Di ko mo gamit kung dili ako ang kutsara, dili akong plato, dili akong baso. One time attend yung camp. Ako na sila gitagag instruction, ako na sila ipakita, mo niya akong gamit na. Muna akong kutsara, muna akong tinidor, muna akong baso, muna akong plato. Nawala ka na akong kutsara.
I'm not angry because nawala akong kutsara. Nasuko ko tungod kay simple na kayo ang akong instruction. Yan sa kadaghan nila, joy nakakuha. So kung di gani makita ng akong kutsara, walay manihapon ninyo. Tulog mo na walay kaon. Apod sila sa kusina eh. Ipaghabwa nila ang mga dito sa mga ubang mga campers. Pangita lang sa akong kutsara. I'm not angry because of that. Again, dili ka makaton kung pero hindi lang itolerate sa'yo na yung nilin. Ha? Our pastors need us. Pastor needs someone who assists him. Pastors need our approval. Lastly, pastors need our attention. Our full attention. Ha? Don't neglect your pastor. Members, be attentive to his word. No? Dapat attentive ka sa trabaho sa atong pastor. No? They need our prayer. I'm not always strong. I'm not always in good health. I need your prayer. Dapat attentive ka sa work. Dapat kabalo ka sa schedule sa pastor. Friday ron, Bible study ron ni pastor sa police. Take time with prayer. Lord, protect my pastor. Lord, give wisdom to my pastor. He is now standing in front of the people. Kanya nila na basta-basta mga PNP na ako ang ministeran. Colonel, Major. And then last Friday, kapoy na juga yung pag-awibis. Friday akong schedule sa Bible study sa PNP. Lihat ko na lang dito. Kaya kabalo ko na sila i-prepare para ito pagkuha. Na nag-message naman daan. Pero wag ko nagingon. Ang gingon lang, pastor, maaari ka karon. Alam sa. Pagkanto na po, nakataon sila nagpakitago pa. Tago pa pa niya. Pagsulod na ako, halata na kayo dito. Tabunan sa ano. Ang nakanindot nila is, ano po sila ba? Sensitive po sila. Wala man tayo smildo. Voluntaryo raman da. Pero salamat po sa Ginoo. Di gamit po siya. The reason why ganun dali na kayo ang nato ang ministry sa gawas because may mga tao nagigamit ang Ginoo. Amen. Kinsa gid tao mo basta-basta makapatawag basta o mga pulis. Iliging mo na ako, i-request ako pulis. Dali na. Iliging mo na ako nga ma'am, wanto ba ako aning sir, wanto ko aning opisina ha. Tawagan na yung daan. Manharap at pasundusip diha paganda mo daan. Karon wanto ko isla. Sugato na po mobile dito, magdalang pusas. Di ba kung mamliti, wanto ko isla. Ang mamliti ko sa bangka, pero pagkapunta dito, nanay mobile mo sugat ako. Bisa pag tuyo ko na mga bibog isla. Pero lagi, gagunit o pusas. We must be attentive to the work of our pastor. Sa bando ra karon pastor na antay feeding, pastor mo ato tag area. You must know. You must be attentive. Gagmay lang kayo ng detalye, pero importante na. And then malipay si pastor nga bisan sa gamay nga detalye sa iyang trabaho, attentive ka. Sige, kaya na ni pastor, pastor pa. It's not like that.
Jeep, after na mo dito sa PNP, nangumpra mi ni Macy's. Tulog ka kilo ng spaghetti. Nagputos pa ko sa juice din. Matag sa'yo, nagluto pa ako spaghetti. Gagmay lang na detalye sa trabaho ni Pastor dapat. Ang Pastor needs more attention. His work, His will. Kasi gusto ni Pastor. Wala ko lang gusto para sa mong pinakulit. Na mag-faithful ka ng mga lagay ng Diyos. Ha? Salamat po sa Ginoo. No? Ang member na ito, ang ako siyang gingnan, I'm happy na makita siya. Hindi taon siya. Gabihin na. Nanay gawin siya. Because I'm happy. Kaya wala na bang may daluhang regalo. Ikaw, wala ko naginala na ako naginala dito. I don't need your gift. But if na, dili sa bumabalikan. I need you. The one ang gusto na ko makita dito. Istorya mo. Iyukan ka mo balik. Chapo ko. Ikaw ka sa manang puuna. Kung pa ka nakarecover, recover na yan. Okay. So, ako sa company. Pinigil po ko, no? Ito lang i-pray. No? Wala ko lang design, wala ko lang gusto, wala ko lang gusto para nimo nga magbalipayon ka nga mga lagad sa Ginoo. Diba, I do my best not to be a burden to you. And then lastly, we must be attentive to the weakness of us. Kasi kailan ako? Kung mag-quiz ka dali ganon, kasi na kailan ako. Who knows my weakness? But whether you like it or not, matagusan nato doon natin mga butang, mga factor, mga kaluya nato. You know? Bisa unsa ta kaskalikon, bisa unsa ta ka-strong. Doon na dito yung weakness. Doon na dito yung mga butang nga di makapaluya nato. For example, our family, they are our weakness. Especially sa mga parents, sa mga labi na sa mga inahan. Madagingon, pasakitin lang ko, ayaw lang akong anak. Pastor man ko, na anak ko umaabot nga anak. Again, church, I will defend you. I'll do my best to defend you. Whatever. But kung umabot ang panahon, na muda ko na akong anak, makadungog gani kong bati against sa akong anak. Dagan ng Diyos. Because they are precious to me. Walay ginikanan nga dili masuko kung when it comes nagadto sa iyahang mga anak, because our children is our weakness. Marang bata ko sa nato doon natay mga kahuyan mo, natay mga weakness. Naay mga factor na makapaluya nato sa may makapaluya nato. Naay daghang factor na makapaluya nato. Maybe people look at us, we are strong. We never be discouraged, but maabot nilang time na ma-weak ka, ma-discouraged ka. Look at the verse. Let's do it. In verse 11.
Beginning verse 12, and Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the hill with him. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy. And he took a stone and put under him, and he sat thereon. Tinala, sa dihang giisa ni Moses ang iyang kamot. Niabot din ang panahon niya ni Puy-Puy ang iyang kamot. Kung sa ilang ibuhat, nagkuha silang bato, gipalingkod nila si Moses. Kung mas Puy-Puy, hindi hindi maglingkod ka. Sa bintaha man yung magtindog kaya ang imong whole weight mo. Kung na kung maglingkod ka, duha naman yung Puy-Puy. Kaya may yung tagay sa tigaran, bato ba yan to? Ito naglingkod siyang kaana. So ang Puy-Puy di rin, huwag di rin. Moses is a strong man. Huh? Ba't niabot gid sa iyang time ang kaluya? Panahon na nga nikus-kus ang iyang kamot. But there are Hur, there are Aaron, na niagak sa iyang. Be attentive sa weakness ng mga pastor. Ha? Ilailahay mga pastor. Kung sa'y weakness niya. Kung sa'y makapalipay niya. Know your pastor again. Why? In my case, I will do it to my pastor. I know my pastor's weakness. I know my pastor very much. But sometimes I will always understand him because I know him very well. Because he is my pastor. Church, our pastor is a human being like us. They need us. Don't let the hand of your pastor fall down. Do your best that the hand of your pastor are always lifted up. Because if the hand of your pastor will fall down, it is your loss. It means don't let your pastor stop praying for you. Ayaw tugutin na undangan ka o kampo sa mga pastor. And always pray for your pastor. Be a member. This church need a member like Hur and Aaron, who always there to support